once again, welcome to Sir Jarrell TV, and we are in our series, Doctrinal Statement 21, Doctrinal Statement, and we are in revisiting Doctrinal Statement number 1, which is loving God, no? Loving God and loving one another, kaigsunan, nga which is the greatest commandment of the Lord Jesus Christ nga iyang gibilin diya sa iyang New Testament Church. And mao kana ang nagapatigbabaw pundasyon sa atong pagtuo nga isip nga mga tinukod nga iglesia ni Ginoong Kristo, mga kaigsunan, isip missionary Baptist. We believe that we are one of the church nga gitukod ni Ginoong Kristo, mga kaigsunan, sa New Testament Church. And this is isa sa atong mga pamatuod that we are giving us authority, mga kaigsunan, because of our love towards God and towards one another, no? And our verse magpakita diha sa Matthew chapter 22 verse 37 to 39. Mao kini ang atong mabasa. Jesus said unto him, Thou shalt love the Lord thy God with all thy heart, and with all thy soul, and with all thy mind. Verse 38, This is the first and great commandment. Verse 39, And the second is like unto it, Thou shalt love thy neighbor as thyself. Dadon ko kamo diha, mga kaigsunan, sa pagtulunan sa title, entitled our message, How to Love God. Paano nato higugmaon ang Dios, no? Sa unsa nga paraan, pastor, mahigugma na ako ang Dios, mga kaigsunan? Dagan klase-klase nato nga mga expression of love, mga kaigsunan, no? Kung atong tan-awon, mga kaigsunan, no, na ay libro nga atong mabasa diha ang nga titulo, nagaingon diha nga there is a five language of love, mga kaigsunan, no? Na ay act of service, na ay quality time, mga kaigsunan, no? Naana siya klase-klase, no, nga pag-express nato diha sa gugma. And nan, pastor, how about sa Ginoo, unsa man ang atong makita diha nga way nato sa paghigugma, pag-express atong love, no? Even ang Ginoo mao yang nag-design anang 5 language of love nato diha sa Ginoo, no? Diya nato makita nga kung giunsa nato pag-express ang atong gugma sa atong isig katao, maguna na siya diha sa gitudlo o gipatik sa Dios sa ato nga gugma, pinaagi sa Dios, because according sa balaang nga kasulatan, ang Dios una naghigugma kanato. That's why we love one another. No, God first loved us. No, mao kana ang atong makita diha sa balaang kasulatan. How are we going to love? Nabasa nato diha sa Cebuano version, no, mabasa nato sa Cebuano version kinang verse nato karon, no. Ingon diha, no, miingon si Jesus kaniya, higugmaon mo ang Ginoo nga imong Dios sa bugos mong kasing-kasing, og sa bugos mong kalag, og sa bugos mong hunahuna. Kini mao ang nahauna og dako nga sugo. Verse 39, og ang ikaduha sama niini, higugmaon mo ang imong isig katawo ingon sa imong kaugalingon, no? O kana nga klaro kayo, mga kaigsunan, how are we going to love God, no? Unsa daw nato pag-express, pagpadayag sa atong gugma diha sa Dios, no? Sa verse 37, no, makita nato diha, no, imong linyahan diha ang giingon ni Ginoong Kristo diha, no? Love the Lord thy God with all your heart, no? Una-una sa tanan, sa bugos, o sa ingon niya tibuok, no? Higugmaon mo ang Dios sa bugos mo nga kasing-kasing, no? Kasing-kasing, no? Heart, no? Linyahan mo na siya nga word sa imong Bible, mga kaigsunan.
heart in the original language sa Greek mga kaigsunan, mabasa nimo diha ang word nga cardia, no? Cardia speaks on a symbolic, nagasimbolo na siya sa atong emotion mga kaigsunan, no? Una-una sa tanan mga kaigsunan, mao kana ang initial nga prompt, no, gamit tawag word nga prompt mga kaigsunan, no, nga karon makarelate ang mga new generation the word prompt sa pag uso ini nga mga AI mga kaigsunan sa meaning to move an action, no, or to kuan mga kaigsunan, no, mao kana ang word nga prompt, no, nga naga-guide ka nato, nagaauhag ka nato sa paghigugma sa Dios pinaagi sa atong tibuok nga kasing-kasing, bugos nga kasing-kasing. When we say bugos, naga-symbolize na siya sa atong emotion. Diya nagsugod, no? Diya nagasugod, nag-i-implant sa Dios sa ato ang emotion sa tao sa paghigugma, no, diha magsugod nga that is the initial prompting of love, no, nga kita ma-attract kita, di ba, ma-appreciate nato ang gugma sa Dios because we experience the love of God by giving His only begotten Son, the Lord Jesus Christ, dito sa cross, no? That is the first prompting sa Ginoo, no. Dili lang na siya magamit ang mga word na prompt diya, no, sa katong new generation karon. Ang prompt ginagamit sa chat GPT, no, ang prompt ginagamit sa word AI, no, but God, the word of God uses the word prompt, no, to move us mga kaigsunan, an instruction to move us quickly respond towards the love of God, no, mao kana nga una-una symbolically the heart represent our emotion. Nagapa-remind ka na kamusta man, how is our emotion towards God mga kaigsunan. Naabadiha ang akong pagbati o bugos nga pagbati nako, paghigugma nako sa Dios. So kung naadiha ang imong ang paggugma sa Dios, naadiha imong pagbati nimo sa Dios nga kanunay nimo siyang ginahuna-huna, kanunay nimong gina-desire ang iyang pulong, the word of God, no? Diyan nimo makita, di ba? Kung unsa gani ang imong pagbati, kung aduna kita gihigugma sa kinabuhi nato, di ba? Naga-prompt ka na siya, nagahatag og message atong kasing-kasing nga magtibok na siya, tapos maghuna-huna ka sa imong loved one, no, ginahuna-huna nimo siya kung nakakaon na ba siya. That is initial promptings of love, di ba? O kung wala pod ang heart nga giingon diha nga it represent our feeling toward God, no, kamusta, no, ano siya nga love the Lord thy God, bugos mo nga kasing-kasing, because nag-represent siya di ay ang cardia, nag-represent sa atong symbolize, nga nag-symbolize siya sa atong feelings towards God, no? Kamusta man ang atong pagbati diya sa Dios, no? Are we still interested of listening the word of God, or usahay dili na kita maminaw sa pulong sa Dios, o wala kita interest sa pulong sa Dios, no? Diyan nato makita kung unsa kita unsa ang atong relationship sa Dios when we look at in the deep diya sa kaulukan sa atong kasing-kasing, no, nga prompt diya sa ato nga paghigugma. Mao kana mga kaigsunan nga dapat nato nga masayran nga kita nagahigugma sa Dios. We need to look, no, sa initial nga gitanom sa ato sa Dios, which is in our heart, that is our feelings. Ikaduha nga makita nimo diha, linyahan nimo ng word nga with all thy soul,
mga kaigsunan, unsay buot pasabot ana pastor sa word nga paghigugma sa Dios sa tibuok mo, no? Ingon siya, no? Higugmaa ang Dios, no? Higugmaa ang Dios diya sa bugos mong kalag. Mo na ang ingon diya sa Cebuano, no? Love the Lord thy God with all thy soul. Makita na to na diya sa original word sa Greek, mga kaigsunan, na word nga soul, inyahan man na siya word soul, with all my soul. Kasi but pasabot na pastor, no? Ingon siya diya, the word soul is in the Greek is sokai, no? Or sokche, no? Or sokai. Nag-represent na siya sa atong volitional nature, or the power of choosing, determining, the act of willing, choosing, or yung tawag diha nga basing on our decision made by the individual, or making a decision, no? So diya mga kaigsunan, makikita nato diya the word soul di ay nagrepresent sa atong volition, or gitawag nga willingness sa atong kaugalingon sa pagpili, mga kaigsunan. So di ba? Level of love, makita nimo the level of love nagapalalom. Una, the prompting of love, which is feelings, na ako'y feelings. Mo na nga mag-express ka sa imong hinigugma, undoy na ako'y feelings diya kanimo. And then after that, I love you with all my soul. No, ang imong soul na diha imo nagyong gipili, you have the volitional nature, imo nang gidetermine sa imong huna-huna og kasing-kasing, imong gi-actionan, the act of willingness, you have the willingness, og imong gipili, imong gidesisyonan nga imong higugmaon ang imong hinigugma. Na para ma-relate nimo nga the same siya di ay sa paghigugma sa Dios. Nag-develop siya. Ang una, the prompting of love, which is feelings, your heart, and then your soul, which is your decision, your volitional nature nga imong gidesisyonan ang paghigugma diha sa Dios. We need to decide. Especially sa atong pagsunod sa Dios, di ba? Naay ba popular na to nga song, which is, di ba? Ingon diha, I have decided, di ba? I have decided to follow Jesus. No turning back. No? Though none go with me, though none will follow, I will still follow Jesus. That is volitional nature. Ay mong gidesisyonan. You need to make a decision. Ang salvation, gihimo na ni Ginoong Kristo dito sa cross. Iyan ang gibayaran. Mauna nga, iyang gideclare dito sa cross, mga kaigsunan, nga ang word nga tetelestai. It is finished. It is fully paid by the blood of the Lord Jesus Christ. None by faith, you need, because of your soul, your volitional nature, you need to decide to accept the gift of eternal life. We need to accept the gift of eternal life. That is our soul. The nature or the volitional nature to make decision of receiving the gift of eternal life. O po na ang atong decision sa paghigugma diya nato sa Dios. We need to decide, no? Kay naay mga choices every day, mga kaigsunan, sa atong kinabuhi, no? Pagmataan pa lang nimo sa buntag, no? Nasa imo ang choice kung maghula-hula kag negatibo, masuko ka, mahimong mag-init ang imong ulo, no? Mo nang ginaingon nila nga happiness is a choice. Nasa imo kung mahimo kang happy o dili. It is your choice. No? Kung unsa man ang imong mood karon sa pagsunod nimo sa imong office, it is your choice. Nalagot ka, nasuko ka, gidala nimo, di ba? Gina-instructionan kita sa mga kwan na dili ka magdala o problema sa office to your house. You need to make a choice, a volitional choice,
to release your problem and surrender it to God. Natay choice. The same Japon sa atong paghigugma sa Diyos, we need to love the Lord with our soul that represents our volitional choice to love God. Mga kaigsunan. It is a choice. So pagmatanin mo sa adlaw sa Domingo, natay choice. Magsimba ka o dili. Natay choice. Kung magpauyon ka sa kalibutan o dili, you made a choice. And the consequences sa imong kinabuhi, matingala ka nga nganong na ay mga trials, na ay mga problema because you made a choice. And those consequences of your choice, mao ka na karon ang sitwasyon na to. Nakapoy ako, nga. Wala ko katulog, pastor, mao na nga wala ko nagsimba, wala ko nagdevotional kay wala ko katulog because you have made a choice nga dili ka matulog ala nga gabi. Wala kay energy because you made a choice. That's why we need, when we say, love the Lord thy God with all your soul, we need to use the volitional nature of powering, choosing, determining act of loving God. Okay na, no? Ang ikaduha na to nga makita diya of how are we going to love God. Ikatulo nga makita nimo diha, di ba? Ingon diha, love with all your soul. Ang ikatulo, love the Lord thy God with all thy mind. O sabot aning mind, pastor. What does it mean that we need to love the Lord thy God with our mind? Mga kaigsunan. The word mind diha sa Greek makita nimo diha ang word nga dianoia. No? Dianoia. No, in the Greek form. No, imo na siyang linyahan dia the word mind sa imong Bible if you are following the word sa Bible, no? Linyahan nimo dia sa imong Cebuano Bible ang kanang pulong dia nga higugmaon nimo dia ang Dios sa bugos mong hunahuna. No? Sabot ana pastor. Nga tibuok na kong hunahuna. It symbolized the mind, symbolized the intellectual nature. No? So, tulo na, no? Nag-develop, nagapalalom ang atong understanding sa gugma sa Diyos. Una, magsugod siya sa prompting of feeling, no? Na ako'y feeling, no? I feel the love of God in my life. I feel the love of God towards my loved one. Ang desire na ako. No? My lifetime partners. Feeling, that is the first prompting. Ikaduha is your soul. I voluntarily choose to love her or I voluntarily choose to love God. Unahon ang Diyos. And then ikatulo, in my mind, I intellectually, in the intellect nature and strength of physical nature. Oh, ala na sa atong pagbati na, no, naana diha ang intellect, no? O na nga sa kalimutanon, di ba? Mayingon ka nga pag na in love ang tao mga kaigsunan, ginakuha nila nga ang gugma love is blind. Love is makapawala sa iyang gitawag nga rational nga pagigugma nga mo na makita nato nga makita nato sa kalibutanon bisan may asawa na maghigugma pa sa iban, no? Because ang ilaha lang kon feelings lang, no? Wala sang mind mga kaigsunan. Because love the Lord thy God with all thy soul, with mind mga kaigsunan. Maghigugma di ay naaday ang mind, no? No, ma-relate man gud nato na siya because it is entirely connected. These laws is entirely connected, loving God and loving one another. So kung nag-ingon ka nga gihigugma nimo siya, no? Una na kay feeling, you made a decision, and then you made a right to love the Lord thy God with all your mind, mga kaigsunan, no? Naga-symbolize siya sa atong intellect, no? Mo kana atong makita diha nga naga-symbolize siya diha sa atong nature of intellect with our strength, no? Diha na to makita nga nagadevelop ang gugma sa Dios, no? Nagapalalom ang ato nga understanding of
love, no, studying the original language sa paggamit niya, no? The word mind diya sa Greek, the word dianomia, no? Dianoia, mga kaigsunan, mo kana itong mabasa na, dianoia, nga nagakuan sa atong gitawag nga intellectual nature and the strength or the physical nature, mga kaigsunan. With all our mind, mga kaigsunan, makita nato diha nga gikinahanglan nato higugmao ng Dios, no? Nga no, nagadevelop siya una feelings, di ba? Mao to makita sa symbolism sa atong kan feelings, sunod ang atong gitawag nga pag-determine, pag-make of decision, and then now we are using our intellect, no? Mao kana nga naaday ang gitawag nga intellect diha, no, may nga makabugo man ang gugma, no, makablind ang gugma, love is blind daw, no, mga kaigsunan. That's why nga ang uban sa kalibutan nagahigugma na lang bisag dili will sa Dios, no. Bisag ang ilang pagpuyo dili will sa Ginoo, no. Basta kay gihigugma, maguban-uban, magpuyo-puyo, mga teenage pregnancy, dili pa unta sa ilahang panahon, mga kaigsunan, dili makahuman sa pag-eskwela, mga kabataan, because ang ilang kuan lang is feelings, ang ilang ginasunod, mga kaigsunan. But when we love a person, dihaday ang atong gitawag nga intellectual and the physical strength nature nato diya. So siya gina-symbolize sa atong mind, mga kaigsunan, no? The same sa atong paghigugma sa Dios, ma-relate na to gyapon na siya diya sa atong text sa paghigugma nato sa Dios, which is loving God with all my mind, no? Imong gipili, imong gidesisyonan og sa imong tibuok nga huna-huna nga gipili ang Dios. Na choice nato diya, na choice nga gihatag sa ato sa Ginoo. So we need to use that gift of God sa atong intellect, sa atong pag-choice, sa atong gugma, especially sa atong pagpili sa atong mga young people diha, mga kaigsunan nga nagasubaybay dinhi sa atong nga series, no? Nga atong gamiton di ay na siyang 3 stages of love. Una, feelings, no, which is our heart. Sunod, ang atong soul, which is our volitional, intentional choice. And then, ikatulo, ang atong mind, which is our physical, which is our strength, ang atong mind, atong intellect. No, gamito na to, mga kaigsunan. Nga ang uban, pag mahigugma na, dili na wala na nagagamit sa ilang utok, mga kaigsunan. Basta na lang, no? Basta na lang higugma, hala, das-das dito, das-das diri, bisag minyo na sila, hala, das-das. Kay nagugma, higugma man ko pastor, wala ka balong nga minyo, dahil na siya. No, that is wrong, because na diha ang word nga intellect, no? Intellect. No? Ang atong lesson karon, God's entire law, in fact, mga kaigsunan, can be reduced into core of the 10 Commandments is really to love God, no? And while we are loving, it is also associated with our feelings. We must also, more than God, naga-symbolize siya nga God desires a relationship. No, it is more than a intimacy, kundi relationship diya kanato. He wants to love, gusto niya nga higugmaon siya with compassion and with righteous nga atong i-pursue, atong igukdon ang himaya, the glory of God in our life, mga kaigsunan. No? Mao kana ang yang presence atong kinabuhi. That's why we love God, yeah, with all our mind and with all our soul, mga kaigsunan. Una, no? Tulo ka buok nga ato makita diya, how do we love God? Una, with all our heart, with our feelings, with our soul. Ikaduha, our soul, with our volitional choice, and with our intellect, mga kaigsunan, which is our
mind. Daghang salamat.